pray. Dakilang Ama, aming Diyos na napagpala ng God, kami po ay muli tumutulog sa iyong presensya, Panginoon, sa oras na ito. Muli na dumadalangin, Lord, sa oras na ito sa amin pong muli pag-aaral o sa salisip na yung mga salita. Pray, Father God, samahan mo po kami. Dalangin namin, Lord, always ang iyong pangunguna. Gabay, magtuturo sa amin, kasama ng banal na Espiritu, Lord, na aming kasama at siya nga nanginirahan sa bawat isa sa amin, Panginoon, na siyang gagabay at magtuturo sa amin. Papaliwanag ng mainam, Lord, sa bawat isa sa amin ang salita. Sa amin pag-aaralan sa gabi na ito. Another chapter, Lord, in the book of Exodus. Another great chapter, Panginoon. Napakaganda, Panginoon. Very beautiful chapter, Panginoon. Aming tutunghayan, pag-aaralan sa gabi na ito. Kaya, Lord, we don't want to miss anything, Lord, sa iyong mga salita na ito ihahayag sa amin, Panginoon, sa gabi na ito. Kaya kami dumadalangin, Panginoon, na sapat na karunungan at kaunawaan, Panginoon. Diyos na rin maunawaan ng mga salita. Speak to us, Lord, sa bawat isa sa amin through your word na mahayag sa gabi ito. Maraming salamat, Panginoon, at muli ito po aming pinagdalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen and amen. Amen. Okay, so nasa chapter 19 na ang book of Exodus. At sabi ko nga, mga kapatid, another great chapter, mga kapatid, napakaganda chapter ito. Full of symbolism, lahat ng pinapagawa ng ating Panginoon. Kay Moses, the children of Israel, full of symbolism, parallel sa ating buhay Kristiyano, kay Jesus Christ. Napakaganda. Another great chapter. Pastor, palagi mo naman din nasabi, another great chapter. Talaga totoo naman, no? Every chapter ay talaga napakaganda, mga kapatid. Lalo-lalo na chapter 20, sana ibibigay na ng ating Panginoon yung 10 Commandments, napakaganda. At tunay na wala tayong gugustuhin na ma-miss sa mga chapters na ito. Napakaganda chapters. Okay. Puri ng Panginoon. At last week, konting review tayo about sa chapter 18. Ayan, napakaganda rin mga chapter na yun. Ako saan nakita natin, si Jethro, yung biyenan ni Moses. Okay? Tatay, tatay ng kanyang asawa na si Zipporah ay bumisita kay Moses. Kasama ng kanyang ang asawa ni Moses at saka ang kanyang dalawang anak, si Eliezer at saka si Gershom. Yeah. Si Jethro, who was also called Reuel. Sabi doon, the priest of Midian. Tinawag siyang priest of Midian. Pero napag-alaman natin na he was a priest of God. Siya ay priest of God. Dahil nakita natin doon na ibinilis niya ang Panginoon, na nalaman niya yung mga kamangha-mangha na ginawa ng ating Panginoon sa Egypt, kay Pharaoh, sa Egyptians, sa army, at gayon kung papaano inilabas ng ating Panginoon ang children of Israel out of Egypt, out of bondage, at dinala roon sa wilderness, yung napakaraming tao, ay kung papaano i-deliver ng ating Panginoon yung Israelites doon sa kanilang mga kaaway. Lahat yun ay narinig ni Jethro. Kaya ibiniles ni Jethro ang pangalan ng ating Panginoon,
sabi doon ay siya ay nag-alay ng burnt offering and other sacrifices sa ating Panginoon. So he was a priest of God. Okay? Bagamat hindi siya kabilang sa Israelites, no? Dahil siya ay from the descendants of Abraham, Keturah, hindi siya sa Midian. Pero siya ay may paggalang sa ating Panginoon. Okay? So he was the priest of God. Moses' father-in-law. At sabi doon, dinalaw niya si Moses doon sa wilderness kasama si Zipporah at kanyang mga anak. Kahit napag-alaman natin na nung pumunta pala si Moses doon sa Egypt ay hindi na kasamang tumuloy ang kanyang asawa at anak. And then sabi doon ay si Moses, he testified everything, lahat. Nagkita sila, sila yung nagkamustahan, he testified everything, lahat ng mga kaganapan, lahat ng mga pangyayari, paano sila inilabas ng ating Panginoon out of Egypt, and then going to the wilderness, and then parting of the Red Sea, paano sila tumawid sa Red Sea, hinawi ng ating Panginoon ng tubig, and then paano iniligtas ng ating Panginoon ang mga Israelites from the Egyptian army, and then in the wilderness, Panginoon na nagbibigay sa kanila ng pagkain, inumin, everything, lahat. Tinestify ni Moses ang ating Panginoon sa kanyang father-in-law. At yun ay nalaman lahat ng father-in-law ni Moses. And then, habang siya ay naroon, nag-stay si Jethro doon sa kampo kasama ni Moses. Naobserbahan ni Jethro yung ginagawa ni Moses. Ang sabi doon ay siya yung tumatay yung judge, no? Siya lamang nag-iisang tumatay yung judge doon sa mga tao. So from morning until evening ay yun yung ginagawa ni Moses. I-settle kung ano yung mga issue ng tao, kung may mga dispute yung tao, diba? Si Moses yung tumatay na taga-settle, judge, based doon sa commandments ng ating Panginoon, based doon sa statutes ng ating Panginoon. Sa ganung karaming tao, araw-araw, at yun yung naobserbahan ni Jethro. Sabi ni Jethro, hindi maganda yan, na ikaw lang ang gumagawa yan. Dahil na sabi ni Jethro, parehas kayong mapapagod. Ikaw, mapapagod ka, mga tao, mapapagod din, hindi mo lahat kakayanin mag-isa. Okay? Tama nga naman, kasi sa ganung napakaraming tao, imagine, of course, siyempre, magkakaroon ng mga mga dispute, mga issue sa mga pamilya, di ba, ganyan. Magkakaroon ng dispute na kailangan i-settle. At si Moses lang yung tumatayo na tagapaghatol, tagapag-ayos. Kaya, nasabi ni Jethro, kanyang biyanan, hindi maganda yan, ikaw lang ang gumagawa. Kaya, nag-advise siya ng isang napakagandang advice. At we believe na yun ay galing mismo sa ating Panginoon. Ito na rin yung way ng ating Panginoon, kung paano tutulungan si Moses, kung paano niya i-handle yung mga tao, i-lead yung mga tao. At sa ganon, ay magkaroon sila, bawat isa sa kanila, magkaroon ng kapayapaan. Okay? At yun nga, in-advise ni Jethro na pumili siya. Ipili si Moses ng
makakasama niya na mag-lead. Okay? Pero may mga criteria. May mga criteria for biblical standard sa pagpili. Okay? Kaya nga, ito yung magandang criteria or biblical standard sa pagpili ng ating mga leader. Okay? Ito yung ibinigay, no? Sabi dito, yung criteria ay able men, yan. And then, fear God, may takot sa Panginoon, may paggalang sa Panginoon, kasama na dyan, may paggalang sa kanyang mga utos, yan. Men of truth, yan. Hating covetousness, sabihin, hindi sila naghahangad ng mga kapangyarihan o posisyon o kayamanan. They hate covetousness. So yun yung criteria, biblical standard ng pagpili ng isang pinuno. Okay? So yun yung standard ng Bible, no? Pero kung titingnan natin, napaka-perfect, ano? Kasi yan yung standard ng Bible, eh. Diba? Napaka-perfect yung mga criteria. Able men, fear God, men of truth, hating covetousness. Diba? Kung isipin natin, Pastor, sino bang makaka-comply dyan sa mga requirements na yan? Diba? Sino bang makaka-comply? Ano? Sino bang makakamit niyang mga standards na yan? Kung titingnan natin yung ating mga leaders ngayon, sino ba? Diba? Doon pa lang siguro sa fear God, may takot sa Panginoon. Siguro, laglag na lahat. Diba? Doon pa lang sa criteria na yon. Okay? So, papaano na, Pastor, kung walang makakomply? Okay? So, gano'n. Kasi ang Bible, salita ng Panginoon, nagsiset siya ng standard. No? Standard na ating Panginoon. Lahat ng issue sa ating buhay, lahat ng aspeto sa ating buhay, sinet na yan ng ating Panginoon. Nasa kanyang mga salita. Okay? Kagaya ng sa marriage, diba? Sa parenting, ano pa? Lahat ng issue, ano? Yan, kasama na yan, pagpili ng mga leaders, sa churches, sa government, lahat. Lahat ng aspeto sa ating buhay, isinet na yan ng ating Panginoon. Okay? Ngayon, kung nasa sa atin na lang, sa ating mga tao na lang, kung susundin natin yung isinet na standard ng ating Panginoon. Kung susundin natin yung biblical standard, napakaganda. Sigurado magiging maayos ang patutunguhan. Magiging maayos ang buhay natin, which is yun naman talaga ang gusto ng ating Panginoon. Kaya nga nagsiset ng standard ng ating Panginoon upang susundin natin at gusto niya mamuhay tayo ng maayos. Okay? Kaya lang, ang nagiging problema, nagdi-deviate tayo. Diba? Nagdi-deviate tayo dun sa standard na sinet ng ating Panginoon. Ang nangyayari ay yung Bible ang inaalay natin sa ating buhay, sa ating culture, which is wrong, di ba? Dapat yung ating pamumuhay ay yung iaalay natin sa biblical standard. Kaya lang, sad to say, ito yung nangyayari, no? Sa ating culture, kaya patuloy na nagdi-decline yung ating culture, bumababa yung standard. Why? Because ito yung standard na sinet ng ating Panginoon. Tayo,
nag-deviate tayo. Okay? Kaya yun yung nagiging problema. Kaya lahat dyan, sinet ng standard ng ating Panginoon. At dito, maging sa pagpili ng leader. So, Pastor, paano yan? May attain ba lahat ng mga requirements? Paano kung wala? Wala na tayong pipili. Okay. Ang gagawin natin, siyempre, mas maganda kung pipili tayo ng leaders. Kagaya yan, may darating na halala na naman, di ba? Makikita na natin yung mga politiko, nandiyan yung mga poster nila, di ba? May mga advertisement na sila. Kasi nga, malapit na naman yung mga halalan. Okay? So, sa pagpili ng leader, mas maganda na kilala natin yung leader. Or alam natin yung kanilang plataforma. Alam natin yung kanilang yung platform, di ba? And then, kung hindi man nila ma-meet itong mga standard na at least, mas lumapit sila. At least lumapit sila dun sa standard na sinet ng Bible. Hindi man nila makumpleto lahat. At least, kung sino yung pinakamalapit. Yun yung mas maganda. Example na lang kay President Trump. Pangalawang beses na siyang naihalal na President ng United States. 45th President at saka 47. Pangalawang beses na siyang nahalal. At kung pagbabasihan yung kanyang ugali, yung kanyang attitude, yung kanyang pagsasalita, yung kanyang personality, maraming ayaw sa kanya. Even sa mga Christian, maraming ayaw sa kanya because na yung kanyang way ng pagsasalita at yung kanyang ugali, personality, gano'n, ano? Maraming ayaw sa kanya. Pero bakit siya yung ibinoto? Karamihan ng Christian community. Karamihan siya ang binoto. Why? Kasi yung kanyang platform mas malapit dito, biblical. No? Hindi man niya makumpleto yung yung biblical standard, pero at least yung kanyang platform mas malapit doon sa Bible kumpara sa mga other candidates. Dahil siya ay pro-life, kilala siya ng pro-life, ayaw niya ng abortion, which is truly rampant sa US, abortion. Yan. Ayaw niya yan. Mga drugs, yung sa border issue, pinaayos niya yan. At saka isa pa yung he is pro-Israel siya. Kaya gustong-gusto siya na Christian community, mga evangelicals. Kaya karamihan, kahit na gano'n yung kanyang attitude, ang tinignan ng Christian community, yung kanyang platform, mas malapit doon sa biblical standard. So gano'n, pagpili ng leaders. Mas maganda, kilala natin, and then, alam natin yung kanilang platform. So, gano'n, and then, origin of the government, mula ng government, na sabi doon kung paano i-divide. From millions, i-break mo into thousands, and then thousands into hundreds, and then 50s, and then tens. Ganon. Ganon siya i-divide. So, nasabi natin origin of government, at least, this is the God-ordained government. Mismo ang Panginoon ang nag-set ng ganitong format. Okay? Alam natin na may mga government ang nangyayari sa mga other nations. Diba? Meron silang mga kanya-kanyang government. Pero dito sa time na ito,
this is the God-ordained government, or the true and correct form of government, because ito yung in-establish ng ating Panginoon. Established by God Himself. Okay? And then, makikita natin dyan, at first, the government is established by the judges. Yan, nag-set sila ng mga judges na yung mga judges na makakasama ni Moses. Na hindi na lamang si Moses, may mga makakasama na siya. Okay? Na yung mga maliliit na kaso, ipahandle na yan sa mga selected leaders na. Yung mga malalaking issue, mabibigat na kaso, ay saka dadalhin sa kanya. Kaya, all in all, ay maganda yung kanilang buhay. Si Moses, mas lalo siya nakakapag-function ng maayos. Marami pa siyang mas nagagawa. Okay? Kasi hindi na lang siya yung nagawa lahat. At siya na lamang yung magsisettle ng issue kapag may malaking problema, malaking kaso. Saka dadalhin sa kanya. Yung maliliit, doon na sa iba. Kasi dati, kahit sa maliliit na kaso, sa kanya pa rin. Kaya, ang hirap. Ano? Kaya, nung na-establish ito, ay gumaan yung buhay ni Moses. Okay? So, at first, it is established by the judges, yung mga judges, and then later on, yung Israel ay magkakaroon na ng mga kings. Kapag dumating na tayo doon sa book of Samuel, 1st and 2nd Samuel. So from judges ay magseselect na sila ng kings. Yan. And then in verse 23, sabi ko, if you do this thing and God so commands you, then you will be able to endure, and all these people will also go to their place in peace. Lahat ay magkakaroon ng kapayapaan, all in all. Magiging payapa kasi lahat ay masisettle yung kanilang mga issue. And then in verse 24, so Moses heeded the voice of his father-in-law and did all that he had said. Si Moses, sabi doon, ay agad niyang sinunod yung advice ng kanyang father-in-law, si Jethro. Wala nang patumpik-tumpik pa. Nakita ni Moses, maganda naman yan. Okay, kaya sinunod niya. Pinakinggan niya yung advice ng kanyang father-in-law. Which is, yun yung isa sa magandang karakteristik ng isang leader. Na marunong siyang makinig, no? Marunong siyang sumunod sa advice ng iba kapag nakita niya na maganda. Bakit hindi natin gawin yan? Maganda yan. Yun yung isa sa magandang characteristic ng isang leader. Okay? And then, nakita natin yung application niyan. Of course, sa government, same pattern, di ba? And then, maging sa church. Sa church na ating mga kinabibilangan, church family, one body of Christ, yan, working together as one body. Kaya hindi lamang lahat sa leader nakaatang, ano, kundi nagpa-function yung bawat Christian, bawat believer. Kasi sabi ng Bible, tayo ay pinagkalooban ng banal na spiritual gifts. Kung sino yung tumanggap kay Jesus Christ, tumanggap ng
banal na espiritu. The Bible clearly says na tayo ay binigyan ng spiritual gifts. And later on, yun yung madidiscover natin kung saan tayo gagamitin ng Panginoon. And then doon tayo magpa-function. Diba? As one body. May mata, may ilong, may bibig, kamay, may paa, one body. Kaya napakaganda na nagpa-function lahat. Based kung saan yung gifts na ipinagkaloob sa kanya. Okay? And all in all, ang mag-glorify ay ang ating Panginoon. Sa lahat ng ating mga ginagawa, ang mabibigyan papuri palagi ay ang ating Panginoon. Nagagamit na tayo ng ating Panginoon in the ministry upang tayo ay lumago. Diba? Nagagamit natin yung spiritual gifts, and then yun din yung ating way para sa ating spiritual development and maturity. Yan. At sa lahat ng yun, ang Panginoon ang mag-glorify. Okay. Napakaganda, no? Okay, yan po yung chapter 18. Puri ng Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Amen. 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 Okay. So ngayon ay punta na tayo sa chapter 19. Sabi ko nga, napakaganda. Chapter 19. So this is God's covenant. Ito yung ginawa kong title. God's covenant with Israel at Mount Sinai. Chapter 19. Samahan niyo po ako. Ito po yung mga Bibles dyan. Beginning from verse 1, ang sabi po doon ay, in the third month, after the children of Israel had gone out of the land of Egypt, on the same day, they came to the wilderness of Sinai. For they had departed from Rephidim, had come to the wilderness of Sinai, and camped in the wilderness. So Israel camped there before the mountain. Kaya matatandaan natin, galing sila doon sa Rephidim. Doon sila nag-stay at kung saan doon sila namahinga. Rephidim meaning a resting place. Doon sila namahinga, doon sila na-recharge, doon sila na-refresh. Diba? Sabi doon ay doon din sila pinainom ng ating Panginoon. Mula doon sa tubig. Diba? Lumabas doon yung isang masaganang tubig. Kaya nakapagpahinga sila doon. Na-refresh sila, na-recharge sila. And then doon din yung place kung saan na-defeat nila yung mga Amalekites. And then after doon, after yun sa Rephidim, umalis sila doon, and then pumunta na sila ngayon dito sa wilderness of Sinai. Wilderness of Sinai, which is geographically, ngayon ay nasabi, sakop siya ng Saudi Arabia. Saudi Arabia. At mababasa din natin yun sa New Testament, no? I believe si Apostle Paul yata nagsabi, no? Pinanggit niya doon, Sinai in Arabia. Sinai in Arabia. So doon sila nagkampo ngayon nung nakarating sila doon sa wilderness of Sinai. Verse 3, and Moses went up to God, and the Lord called to him from the mountain, saying, thus you shall say to the house of Jacob,
and tell the children of Israel, you have seen what I did to the Egyptians, and how I bore you on eagle's wings and brought you to myself. Kinausap ng ating Panginoon si Moses. Umakyat siya doon sa Mount Sinai. Ipinaalala, ipinasasabi ng ating Panginoon doon sa children of Israel. Ipinapaalala ng ating Panginoon kung papaano iniligtas ng ating Panginoon yung children of Israel. Yan, pinapaalala sa kanila ng ating Panginoon. You have seen what I did to the Egyptians. Yan. And then, sabi ng Panginoon, how I bore you on eagle's wings and brought you to myself. Eagle's wings. Dinidescribe ng ating Panginoon kung paano niya iniligtas yung children of Israel. I bore you on eagle's wing. At kung may alam tayo mga kapatid patungkol sa eagle, okay, yung characteristic ng eagle, kung paano niya pinoprotektahan yung kanyang mga anak. May tawag sa anak ng mga eagle. Eaglets ba yun? Eaglets. Yan, may konti tayong alam doon sa kung paano yung characteristic ng eagle. Kung paano niya pinoprotektahan yung kanyang mga anak. Kung paano niya pinapakain. Yan. Kapag ka may panganib, yan, kino-cover niya his eagle's wing, yung kanyang mga wings. Kino-cover niya yung kanyang mga anak. Kapag ka umuulan, kino-cover niya. Yan. Gano'n, no? Pinoprotektahan ng eagle yung kanyang mga anak. Okay? At inihambing ng ating Panginoon, paano niya iniligtas yung entire children of Israel like the eagle's wings. Pinoprotektahan ng ating Panginoon. They carried by God his wings, and brought him to myself. Sabi natin, lahat yun, pinapaalala ng ating Panginoon, children of Israel. At yun ngayon yung ipinapasabi ng ating Panginoon kay Moses sa kanyang bahay Israel. And then verse number 5. Now therefore, yan. Kaya ngayon, sabi ng ating Panginoon, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, then you shall be a special treasure to me above all, for all the earth is mine. And you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words which you shall speak to the children of Israel. Yeah. Napakaganda. Sabi na parang, if you will indeed my voice, kung inyong susundin, yung aking mga utos, keep my covenant, then you will be a special treasure above all people, for all earth is mine. Kaya kung paano pinili ng ating Panginoon ang nation of Israel as His chosen people, as His chosen nation, yun ay sa kanyang sovereignty. Sa sovereignty ng ating Panginoon. Sabi ng ating Panginoon,
For all the earth is mine. Ako ang may likha ng lahat. Diba? Kaya maraming nagtatanong, bakit sa dami ng nation na pipili ng ating Panginoon ay yung Israel pa yung pinili niya? Well, sovereignty. That is the sovereignty ng ating Panginoon. Pipiliin niya kung sino yung gusto niyang piliin. Okay? Dahil nasabi na ating Panginoon, for all the earth is mine. And then in verse number 6, you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. Yan. At yan yung ipinapasabi, ipinapaabot ng ating Panginoon kay Moses at sasabihin niya doon sa children of Israel. Okay? Now, tingnan muna natin ito, ano? Sabi natin kang kingdom of priests. Yeah. What is the meaning of a priest? So, titingnan natin, pare. Ano bang ibig sabihin ng pare? Kingdom of priests, sabi natin Panginoon. A holy nation. Yeah. What is the meaning of a priest? A priest, sabi natin, he is the mediator. Yeah. He is the mediator. The mediator between God and the people. Yung trabaho ng priest. Mediator siya between God and the people. Ibig sabihin, mga kapatid, mediator, kapag ka siya ay tumayo, standing before God, he represents the people. Okay? At kapag ka naman siya ay tumayo sa harap ng tao, he represents God. Yun, ganon ang mediator. Priest, ano? He represents God to the people. So that is the priest. He is the mediator. He mediates between God and to the people of God. Kaya makikita natin dito na si Moses at saka si Aaron. Yan. Remember, sila ay from the Levites family. Descendants ni Levi from the Levites. Si Moses at si Aaron ngayon is actually acting as a priest. Yun yung trabaho nila. Si Moses at saka si Aaron. No? At this point, ano? Pero yung kanilang priesthood, ni Moses at ni Aaron, ay may establish later on, kapag ka naitayo na yung tabernacle. Yeah, sa mga susunod na chapter, kapag pinayo na yung tabernacle, makompleto na, ayan, doon na sila mag-serve as priest, and then yung mga pag-aalay. Ayan. Okay? So there is the priest, mediator from the Levites or Levitical priesthood. And then, now, ito yung sa Old Testament. Okay? Priesthood from the Old Testament, Old Covenant. Binabanggit dito, Levitical priesthood. But then, how about sa New Covenant? Sa New Covenant, we as believers, tayo yun mga kapatid. As believers, we are also called a kingdom of priests. Tayo mga believers mga kapatid, in the New Covenant, through our Lord and Savior Jesus Christ, we are also called kingdom of priests, a holy nation. So, paano nangyari yun? Through our Lord and Savior Jesus Christ, in the New Covenant. Dahil
In the New Covenant, diba? Matatanda natin. In the New Covenant, Jews and Gentiles are one in Christ. Okay? In 1 Peter, basahin po natin. 1 Peter chapter 2. Hebrews, James, 1 Peter chapter 2. Simulan na natin sa verse number 4. Verse number 4 hanggang 10. 1 Peter chapter 2, beginning from verse number 4. Coming to Him, ayan, sabi ni Apostle Peter, coming to Him, kay Jesus Christ. He is referring to Jesus Christ as to a living stone, rejected indeed by men, but chosen by God and precious. You also, as living stones, are being built up a spiritual house, a holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Ito, ang binabanggit na dito ng ating Panginoon is spiritual sacrifices na. Hindi na yung mga sacrifices na ginagawa sa Old Testament, yung pagpapatay ng mga hayop. Hindi na. Dahil ang sacrifice na natin dito, yung ating living sacrifice, tayo na yun. Diba? Living sacrifices. Acceptable to God through Jesus Christ. Therefore, verse 6, it is also contained in the scripture, the scripture that is referring to the Old Testament. Behold, I lay in Zion a chief cornerstone, elect, precious. That is referring to our Lord Jesus Christ. He is the chief cornerstone, elect, precious, and he who believes on Him, Jesus Christ, will by no means be put to shame. Sabi doon, kung sino yung naniniwala, nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, will by no means be put to shame. Okay? Therefore, to you who believe, He is precious. Of course, sa ating mga believers, tumanggap kay Jesus Christ at nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Jesus Christ, He is our blessed hope and He is precious sa ating buhay dahil He is our Lord and Master. He is our Savior, ating Panginoong Jesucristo. He is precious, but to those who are disobedient, the stone which the builders rejected has become the chief cornerstone, and a stone of stumbling and a rock of offense. So sa atin, believers, precious sa atin si Jesus as the chief cornerstone. Pero sabi doon, sa mga hindi naniniwala, that stone, that chosen stone, chief cornerstone, became a stumbling block sa kanila, a rock of offense. They stumble, being disobedient to the word to which they also were appointed. Ito na, verse number 9, but you, so referring to us, believers sa ating Panginoong Jesucristo, under the new covenant, but you are a chosen generation, a royal priesthood. Amen po ba, mga kapatid? We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Parang binabasa natin dito sa book of Exodus. Diba? Kingdom of priests and a holy nation. But dito is under the old covenant. Ngayon, tayo ay nasa new covenant na.
We are now the royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Wow! Na dati, mga kapatid, nung hindi pa tayo nakakilala sa ating Panginoon, we are living in darkness. But then, yung nakasumpong tayo, Jesus Christ, tayo ay hinangok mula doon sa kadiliman at nakasumpong ngayon ang kaliwanagan. Marvelous light. Verse 10, who once were not a people, but are now the people of God. Kita nyo, di ba? We are now the people of God who have not obtained mercy, but now have obtained mercy. Okay? Ayan po mga kapatid, under the new covenant, in the New Testament, through our Lord and Savior Jesus Christ, the blood of Jesus Christ, the sacrifice na ginawa ng ating Panginoon, we are now the royal priesthood, the chosen generation, the people of God. Okay? Pero, take note, okay? Take note po, Israel is Israel. Okay? Chosen nation, chosen people. At yun po ay eternal covenant ng ating Panginoon sa nation of Israel. Israel is Israel and the church is the church. Okay? At hindi pwedeng palitan ng church yung Israel. Okay? So maliwanag po yun. Kasi maraming doctrines ngayon na lumalabas, yung tinatawag na replacement theology. Okay? Iba yung pagkaunawa nila doon. Sa New Covenant, yun, yung binasa nating verse, iba yung pagkaunawa nila. Tama naman, chosen people, chosen generation, royal priesthood, through our Lord and Savior Jesus Christ. Pero, Israel is Israel. Okay? Yan yung bansang pinili ng ating Panginoon. Chosen nation, chosen people. Okay? Tayo ay si church. We are the church, the bride of Christ. At we cannot replace Israel. Okay? Ayun po ba, mga kapatid? So, malinaw po yun, We cannot replace Israel. Magkasama po yan. Israel and the church. So there is the priesthood ang binabanggit. Yeah. The priesthood in the Old Covenant, Old Testament, and then sa New Covenant, there is the priesthood, the mediator, but there is only one great high priest. There is only one the great mediator. At yun yung ating Panginoon Yesu Cristo. He is our great high priest. He is our great mediator. Ayan. First, basahin po natin sa 1 Timothy chapter 2. 1 Timothy chapter 2 verses 5 to 6. According kay Apostle Paul, for there is one God and one mediator between God and men, and that is the man Christ Jesus, who gave himself a ransom for all, to be testified in due time. So ang ating great high priest and our great mediator ay ang ating Panginoon Yesu Cristo. Mababasa niyo po sa Hebrews chapter 7 at saka chapter 8. Hebrews chapter 7 and chapter 8. The great high priest.
He is the great high priest. Na walang no pastor, pope, king, or priest na pwedeng mag-mediate sa atin between God and the people, kundi ang ating Panginoon Yeso Cristo lamang. Not even the Pope. Okay? Ngayon ay si Pope Pope Francis, di ba? Meron siyang sakit, ano? At marami ang nagpe-pray sa kanya. But kung hindi pa siya tumatanggap sa ating Panginoon, kailangan niya tumanggap sa ating Panginoon Yeso Cristo. Okay? Dahil even si Pope, siya ay isang tao din na makasalanan. At sasabihin din sa kanya ng ating Panginoon, kagaya ng sinabi niya kay Nicodemus in John chapter 3, you must be born again. Okay? Unless you are born of water and of the Spirit, you cannot see the kingdom of God. Yung sinabi ng ating Panginoon kay Nicodemus, a Pharisee, a master of the law. Sabi niya doon, you must be born again. At yun din ang kailangan ni Pope. Dahil mismong si Pope, dapat ang maging mediator niya ay ang ating Panginoon Hesus Kristo. Because maging siya ay hindi niya kayang iligtas yung kanyang sarili. Okay? There is no pastor, pope, king, or priest that can mediate between God at sa atin, sa tao. Only Jesus Christ. Only Jesus Christ. He is our great and high priest. Then verse number 7, so Moses came and called for the elders of the people and laid before them all these words which the Lord commanded him. So nakikita niyo naman, di ba? Kanina, nakaharap siya sa Panginoon. Ngayon naman si Moses standing before the people and he represents God. You know? Sinasabi niya ngayon kung ano yung sinabi sa kanya ng ating Panginoon. And then verse 8, then all the people answered together and said, all that the Lord has spoken, we will do. So, ganun yung sagot ng mga tao, ano? Siyempre, sino ba naman ang ayaw, no? Diba na sila yung gagawin na kingdom, special treasure, kingdom of priests, a holy nation, siyempre. Diba? All that the Lord has spoken, we will do. Yung sabi ng children of Israel. Lahat ng iutos ng ating Panginoon, lahat ng sasabihin ng ating Panginoon, gagawin namin. So, kung matatandaan lang natin, di ba, yung mga nakalipas na chapter, kung paano sila mag-murmur, di ba, nung sila yung nagutom, sila yung nauhaw, napagod, doon sila mag-murmur. Gusto na lang bumalik dun sa Egypt, di ba? Pero dito, sabi na, sige, di ba? Lahat ng sasabihin ng Panginoon, gagawin namin. So Moses brought back the words of the people in the Lord. Sinabi ni Moses sa ating Panginoon. Panginoon, ito yung sabi ng aking bayan. Pumapayag sila, gagawin nila kung ano yung sasabihin. Verse 9, and the Lord said to Moses, behold, I come to you in the thick cloud, that the people may hear when I speak with you and believe you forever. So Moses told the words of the people. Sinabi ng ating Panginoon kung paano siya magpapakita sa kanila, no? Paano siya mag-appear.
in their presence in the form of a thick cloud. Yeah. And then, verse 10, the Lord said to Moses, go to the people and consecrate them today and tomorrow, and let them wash their clothes, and let them be ready for the third day. For on the third day, the Lord will come down upon Mount Sinai in the sight of all people. Yan. So bago yung meeting ng ating Panginoon and to the children of Israel, may pinapagawa ang ating Panginoon. Ang sabi ng ating Panginoon, consecrate them today and tomorrow and let them wash their clothes. Kailangan nila na maglinis. Na may preparation silang gagawin bago sila humarap sa presensya ng ating Panginoon. May gagawin silang preparasyon sa kanilang mga sarili. Kailangan nilang maglinis, no, ng kanilang mga katawan at maglinis ng kanilang mga kasuotan, washing their clothes, cleaning themselves, and then there is the consecration and sanctification of themselves before they come into the presence of the Lord. Hindi sila pupunta doon na basta-basta na lang. May preparasyon. Okay? May paglilinis. Lilinisin nila yung sarili nila. Yung kanilang mga kasuotan. Okay? Consecration and sanctification. And ito pinapagawa ng ating Panginoon na ito, and this is symbolical to us as believers, as Christians. Symbolical sa ating ito na bago tayo humarap sa presensya ng ating Panginoon, we wash ourselves. We wash ourselves spiritually. Yan. Our hearts and our minds and our thoughts. Okay? Kaya tayo dumadalangin sa ating Panginoon. Kung may mga nagawa tayong kasalanan, nagpapalinis tayo sa ating Panginoon. We wash our hearts, our minds, and our thoughts. Salamat sa dugo, banal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo na naglinis ang lahat ng ating mga kasalanan. But then, sa ating pamumuhay, we are not perfect. At tayo ay nagkakamali, nagkakasala. But then, bago tayo umarap sa ating Panginoon, we ask for forgiveness sa ating Panginoon. To clean our hearts, to sanctify our hearts, our minds, and our thoughts. And sabi nga ni Jesus Christ in the New Testament, bago tayo mag-offer ng ating sacrifices, okay, make sure na malinis, malinis tayo. Ibig sabihin, kung may mga dispute tayo sa family or sa kapatiran, kailangan na-settle muna natin, no? Bago natin dalhin yung ating sacrifices sa ating Panginoon. Kailangan i-settle muna natin issue or dispute to one another. Then we offer yung ating sacrifices sa ating Panginoon. So, amen po ba, mga kapatid? Nandiyan po ba kayo? Amen po. Amen, amen. Okay? Amen po. So, symbolically yun, bago harap sa Panginoon, wash ourselves. Okay?
At gayon din yung pinag-uutos ng ating Panginoon, the children of Israel, at their meeting dun sa Mount. And then verse 12, you shall set bounds for the people all around, saying, take heed to yourselves that you do not go up to the mountain or touch its base. Whoever touches the mountain shall surely be put to death. Not a hand shall touch him, but he shall surely be stoned or shot with an arrow, whether man or beast. He shall not live. When the trumpet sounds long, they shall come near the mountain. So may instruction ang ating Panginoon. Yes, may bababa ang ating Panginoon at makikita yun ng children of Israel. They will be in His presence, pero nag-set ng boundary ang ating Panginoon. No, sa paligid ng mountain. Okay? At ang sabi din ng ating Panginoon, mag-set siya ng boundary at wala na dapat, walang makakahipong boundary na yun o walang makakatawid dun sa boundary na yun. At ang sabi ng ating Panginoon, kapag kami gumawa nun, may tao o hayop na tumawid, ay kailangan siya patayin. Okay? Ganun yung mahigpit na ipinag-uutos ng ating Panginoon. He shall be stoned, no? Babatuhin siya, or shot with an arrow. O talagang no? Papatayin. Kaya may boundary. Why? Bakit ganon? Pastor, bakit naman ganon na napakalupit naman? Okay? Kasi mga kapatid, ganito yan. May sinet na boundary ang ating Panginoon. Kasi nandun yung kanyang presence, and that area, yung boundary na yun ay holy, banal. Remember, ang ating Panginoon, He is holy, He is pure, He is righteous. Okay? At tayo, mga tao, kabaliktaran, we are unholy, unpure, unclean. Okay? Kaya hindi tayo pwedeng humawak doon sa kabanalan ng ating Panginoon. Why? Why? Because wala pa yung ating great mediator dito. Diba? Remember, si Jesus Christ, yung ating great mediator. Kaya wala pang pwedeng makatawid doon sa kabanalan ng ating Panginoon. Dahil wala pa yung great mediator, si Jesus Christ. Okay, naunawaan po natin. But ngayon, yung katuparan na yon, si Jesus Christ, katuparan ng lahat ng ito, yung substance ng lahat ng ito, ay ang ating Panginoong Hesukristo, tinupad ng ating Panginoong Hesukristo on the cross of Calvary. Siya na yung ating naging great mediator, our great high priest. Kaya tayo ngayon ay nakakadiretso na sa ating Panginoon. Why? Because we have now clothed ng ating Panginoon. Clothed with His righteousness. Clothed with His blood. Kaya ngayon tayo ay, we are now declared holy. We are now declared pure. We are now declared righteous because of our Lord Jesus Christ. Meron na tayo ngayon great mediator. Kaya tayo ay nakakadiretso na sa presensya, sa holy presence ng ating Panginoon. Pero dati dito, hindi pwede. Talagang mamamatay sila. Papatayin sila. Kaya nagsiset ng boundary ng ating Panginoon. Okay? Napakaganda, no? Unawaan po natin, mga kapatid. Amen po. Amen po. Amen. Yan. Mahalaga po, mga kapatid, na maunawaan po natin yan. Okay, tuloy po natin. So Moses went down from the mountain to the people and sanctified the people, and they washed their clothes according sa pinag-uutos ng ating Panginoon. And he said to the people,
Be ready for the third day. Do not come near your wives. Ang mahigpit na pinag-uutos ng ating Panginoon. Si Moses, kasama sa kanilang paglilinis. So, for 3 days, do not come near your wives. So, ibig sabihin, huwag mo na kayo na gagawa ng anumang mga sexual activities. Do not come near your wives. Verse 16, Then it came to pass on the third day, in the morning, that there were thunderings and lightnings. Ito na. Ito na yung pagbaba ng presensya natin Panginoon. And a thick cloud on the mountain, and the sound of the trumpet was very loud, so that all the people who were in the camp trembled. At sa pagbaba ng presensya ng ating Panginoon. Imagine, thunderings and lightnings, thick clouds, trumpet blast, napakalakas. Siyempre, di ba, sino bang hindi matatakot mo? Kapag ka nga yung magulan, di ba, malakas yung tulog, bigla. Na magugulat tayo, di ba? So how much more, itong tagpo na ito, ang event nito. Verse 17, And Moses brought the people out of the camp to meet with God, and they stood at the foot of the mountain. Hanggang doon lamang sila. Makikita nila yung pangyayari doon, yung pagbaba ng ating Panginoon, pero may boundary. Hanggang doon lang sila at the foot of the mountain. Now, Mount Sinai was completely in smoke. Nabalot siya ng usok, because the Lord descended upon it in fire. Its smoke ascended like the smoke of a furnace, and the whole mountain quaked greatly. Imagine, ganun yung pangyayari. Thunderings and lightnings, and then fire, trumpet blast, and then a thick cloud, yung smoke, nababalot yung Mount Sinai, and then the ground is shaking. Imagine, mga kapatid. Siyempre, umuuga yung mountain. Siyempre, yung ground, nagsishake yun. Sino ba namang hindi mag-tremble in the presence? So talagang kapag ka ikaw ay nasa presensya ng ating Panginoon, you will be trembled. Okay? You will be trembled, you will be humbled sa presensya ng ating Panginoon. And at that event, mga kapatid, the ground is shaking and the people is trembling in the presence of the Lord. Verse 19, And when the blast of the trumpet sounded long and became louder and louder, Moses spoke, and God answered him by words. Then the Lord came down upon Mount Sinai on the top of the mountain, and the Lord called Moses to the top of the mountain, and Moses went up. Umakyat si Moses naman. And the Lord said to Moses, Go down and warn the people, lest they break through the gaze at the Lord, and many of them perish. Sinisigurado ng ating Panginoon na walang magbe-break doon sa sinet na boundaries. Dahil baka sa sobrang amazement ng mga tao ay pumunta sila doon. Sabi ng Panginoon, many of them perish. Also, let the priests who come near the Lord consecrate themselves, lest the Lord break out against them. Mag-even yung mga itinalaga ng mga priests, maging sila, kailangan nila na i-consecrate yung kanilang mga sarili. Hindi sila exempted
doon sa ipinag-uutos na ating Panginoon. Maging yung mga priest, kailangan nilang linisin yung kanilang mga sarili. Consecrate themselves, lest the Lord break out against them. But Moses said to the Lord, the people cannot come up to Mount Sinai, for you warned us, saying, set bounds around the mountain and consecrate it. Then the Lord said to him, away, get down. Sabi ni Moses, Lord, di ba sinabi ko na sa kanila, nag-set na kami ng boundary around the mountain and consecrate it. Pero sinisigurado ng ating Panginoon na walang makakalapit dun sa sinet na boundary. Sabi natin ko lang, away, get down, and then come up, you and Aaron with you. But do not let the priests and the people break through to come up to the Lord, lest He break out against them. So, tanging si Moses at si Aaron lamang yung allowed na aakyat doon sa mountain. Even yung mga priest na itinalaga ay hindi sila pwede, no? Si Moses at si Aaron na. So Moses went down to the people and spoke to them. Gaya na pinag-uutos ng ating Panginoon upang makasigurado na walang makakalapit doon sa presensya ng ating Panginoon. Even the priest, sabi doon, na kung ginawa nila yun, ay sila ay mamamatay, sila ay papatay. Maging hayop man o tao, walang makakalapit doon sa presensya ng ating Panginoon. Dahil si Moses lamang at saka si Aaron ang allowed ng ating Panginoon na aakyat doon sa templo. And then, sa chapter 20 na pag-aaralan natin next week, ito na yung ibibigay na ng ating Panginoon. Commandments, 10 commandments. Okay? So that is chapter 19. So hanggang doon muna lamang po tayo. That is God's covenant with Israel, Mount Sinai. Tunay na napakagandang chapter. Yung parallel nito sa ating buhay Kristiyano, makikita natin dito yung difference, malaking kaibahan ng Old Covenant at saka sa New Covenant. Yung kaibahan ng under the law in the Old Covenant, but then we are now under grace in the New Covenant. Diba? Napakalaki ng pagkakaiba. Ang lahat ng yun, pinulfill ng ating Panginoon Jesucristo para sa atin. Kung kaya tayo ngayon ay malaya na makakalapit sa presensya ng ating Panginoon. Okay? Because we are clothed with the righteousness ng ating Panginoon Jesucristo. Dahil ang nakikita na sa atin ng ating Panginoon ay yung blood of Jesus Christ. She's holy and pure inside. Dakilang Ama, Diyos na pala sa lahat. Dear Lord, Father God, thank you, we praise your name, bless you. Salamat for another wonderful evening, blessed evening, Lord. In your presence, Panginoon, salamat, Lord, sa iyong mga salita na hindi ko inayag sa mga Panginoon sa gabi. Truly, Panginoon, na bawat chapter, Panginoon, napakaganda. Dito, Lord, sa chapter na ito,
Tinuro mo sa amin, Panginoon, about the holiness in your presence, Panginoon. Holiness, Lord. At dito inihayag po, Panginoon, pinapakita mo, Lord, ang iyong kapangyarihan, Panginoon. Paano mo inihayag, Lord, ang iyong kapangyarihan, Panginoon, in the sight of your people, Panginoon. Ikaw, o Diyos, ang tunay na makapangyarihan, Diyos. Kaya, Lord, salamat na every chapter, Panginoon, ay iyong nire-reveal, Panginoon, ang iyong character, ang iyong power, ang iyong might, Panginoon. Dahil doon, Panginoon, sa amin, Lord, na nananampalataya sa Panginoon, it gives us, Lord, the comfort, the confidence, Panginoon, that we have a great God, a big God, a powerful, awesome, mighty God, na walang kahit na anong kabigatan o problema, Panginoon, na hindi mo kayang solve, Panginoon. Sa aming buhay, Panginoon, marami kaming nararanasan, Panginoon. Mararanasan ka, Lord. Lord, salamat sa iyong mga salita nito. Patuloy na nagpapaalala sa amin, nagre-reveal sa amin, Lord, na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. And I pray, Father God, na through your Holy Spirit, Panginoon, na palagi ipaalala sa amin, Lord, iyong mga salita na ito. Sa aming mga puso, isipan, Panginoon, dahil ito ang patuloy na magpapalakas sa amin, mag-encourage sa amin, Lord, every day, every moment in our life, Panginoon. Ano man ang aming mga sitwasyon sa aming buhay, ano man yung aming pinagdadaanan, Lord, sa aming mga buhay, ang iyong mga salita na ito, Panginoon, about your character, Lord, about your power, about your might, Lord, na tutunaw, Panginoon, sa anumang mga kabigatan namin dinadala at magbibigay sa amin, Lord, na comfort, na encouragement, na power, Panginoon, to move on, to move forward, to fight, Panginoon. And dahil ang sabi mo, Panginoon, like the eagle, Panginoon, you will carry us, Lord, in your wings, Panginoon. That is how you will protect us, Panginoon. Hindi mo kami iiwan at mamamayaan. Kaya, Lord, maraming salamat, Panginoon, for all the truths and principles na iyo po inihayag sa amin sa gabi na ito. We are so blessed, Panginoon, sa gabi na ito na matutunan ang iyong mga salita na ito, Lord, at hindi magkaroon ng full understanding, Panginoon, kung ano ang kahulugan nito sa aming buhay Kristiyano. As believers, as Christians, O Lord, who have the faith in our Lord Jesus Christ. Salamat, Panginoon. Kaya, Lord, sa gabi na ito, sa aming pagwawakas, Lord, sa aming paggawain sa gabi na ito, ikaw ang aming itinataas, pinatutunan sa sayo. Maraming salamat, Father God. Dalangin namin, Lord, sinasama namin sa panalangin Sister LG, Lord God, sa kanyang health condition. We pray, Father God, Lord, na palakasin, Panginoon, ang kanyang katawan, Panginoon. We pray, Father God, always, Lord, for healing, Panginoon, para sa amin na kapatid na ito, Sister LG, Lord. We pray, Father God, na manumbalik na, Panginoon, ang kanyang kalakasan, ang kanyang health, Lord, ma-restore, Panginoon, Lord God, sa normal, Panginoon, ang kanyang health. Patuloy, Lord, po siyang cover, Panginoon, protection, Lord God, sa
sa lahat ng oras. And I pray, Panginoon, i-bless, Panginoon, aming kapatid nito, aming tahanan, buong pamilya. Pagdi sa aking mga kapatid na aming pong nakasama sa gabi na ito, at pagdi sa mga kapatid na hindi po namin kasama ngayong gabi, Lord, aking po silang isinasama, Panginoon, sa aming panalangin sa gabi na ito. Po kami ingatan, Lord, sa lahat ng oras, cover us, Lord, your protection, holy protection, Lord, sa lahat ng oras, sa lahat ng dako. Keep us away from any harm, danger, away from any sickness and disease, Panginoon. Lord, cover mo po kami. Yung presensya, Lord, bawat pamilya, bawat tahanan, Panginoon. And shower us, Lord, your blessing, Panginoon, sa bawat araw, Panginoon. Ito ang aming great and mighty provider. Salamat, Lord, sa aming pong kapatid, si Sister Eunice, Lord, na aming pong nakasama sa gabi na ito, our Bible study, Panginoon. And I pray, Father God, sa iyong mga salita na nahayag sa Kanya, na ang iyong banal na Espiritu, Lord, na kilos, Panginoon, para ang mga salita mo na ito, Panginoon, lalago, Panginoon, sa kanyang buhay. And Lord, maraming salamat. At muli, Panginoon, ibinabalik namin sa iyo ang ating pinakamataas na papuri, salamat, at salamat. This is our prayer in the mighty name, the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. Pray. Amen. Amen.